Ibabalik sa Kaban ng Bayan ang mahigit 72 million pesos na pondo na para dapat sa infrastruktura na itatayo sa Maybunga Rainforest Park. Hindi na umano matutuloy ang proyekto, sabi ni Councilor Maro Martires. Sa halip, ilalaan ito sa iba pang kapaki-pakinabang na proyekto o programa para sa lungsod. Dagdag ng konsehal, dumaan ito sa konsultasyon at tamang proseso. First, bago tayo pumunta dun sa pag-accept ng City Council ng reversion. Ang reversion kasi is, ito yung mga projects, mga programs na hindi natuloy or hindi na ma-execute ng ating lokal na pamahalaan. So, may mga pwedeng gawin para sa mga pondo na yon. So, isa yung reversion doon. Ito yung ibalik at ireprograma sa mga priority programs natin. Pero, itong reversion kasi na ngayon, na ibinalik na pondo, yung hindi matutuloy, nanggaling sa 20% na Community Development Fund ng taong kasalukuyan. Ibig sabihin, kailangan dumaan ito sa CDC or sa City Development Council natin, na kung saan nagkakaroon tayo ng consultation dito, nagkakaroon ng series of hearings. Meron silang resolution number 4, series of 2023, na kung saan nire-revert ng CDC, na tayo rin po ay member ng CDC as a committee chairman ng appropriations, na kung saan yung construction ng one-story building sa Rave Park Maybunga, ibinabalik natin yung pondo na nagkakahalaga ng 72,278,000 pesos. Kung matatandaan po natin, merong ordinansa na wala na tayong kahit anong infrastruktura na ide-develop dun sa rainforest or sa Maybunga Rave Park natin kung tawagin ngayon. So, ibinalik natin yung pondo, ayon din to sa kanilang CDC resolution, na ito ay ililipat sa social development sector natin for the land acquisition and construction of various buildings. Ibig sabihin, dahil prioridad po ang pabahay, kung may mga lupa na available na pwedeng bilhin ng lokal na pamahalaan, ay doon ilalaan yung pondo, doon gagamitin, at pagpapatayo ng mga infrastruktura para dito, maging pabahay man yan, maging hospital, daycare man yan, maging health center man yan, basta doon po natin ito gagamitin. So, ang ginawa po natin, inadapt po natin itong resolution na to. So, ibig sabihin po, ang konseho, hindi basta-basta pwede magbago dito sa pag-adapt ho ng resolution ng CDC. Dahil kailangan ito po ay nanggaling sa mga taong bayan, sa CSOs natin, sa mga barangay captains, at sa mga ibang presidente ng mga asosasyon. So, pagka-adapt po ng City Council, ang magiging proseso naman po ay magkakaroon naman ng ordinansa naman po. So, kanina, kung mapapansin po ninyo, ang binanggit ko is resolution dahil ito ay tungkol sa programa. Nagkaroon din po ng ordinance kanina for second reading naman about reversion na. Ito na yung kabuuang halaga na 72,278,000 na ibinabalik na po natin sa ating general fund, na kung saan malalapatan po ng mga karampatang programa. Pero, ang sinabi ng resolution, kaya nilagay rin po natin sa ordinansa na yung reversion na yon, ang basihan is yung resolution number 4 na ating CDC. Kaya naman po, sa susunod naman na ordinansa, yung reprogramming naman po ng 72 million, which is, tingin ko next week naman natin siya first read, kung maipasa na po natin ito, maibalik na po natin successfully ang pondo sa Kaban ng Bayan. Lalagyan naman ng mga programa na kung saan tatanungin po natin ng Land Management Reform Office kung ano-ano yung mga PPAs niya at kung saan-saan gagamitin ito at ano yung mga prospect na bilhin at ano na ba ang kalagayan natin pagdating sa pag-acquire ng lupa, pagdating sa mga pabahay, and ano yung mga future plans ng ating lungsod pagdating rin po dito. So, yun yung resolution at ordinansa na ipinasa kanina about reversion sa taxpayers' money. So, hindi talaga siya pwede na, tigil na yan, lagay na natin yung pera dito. May programa tayo, lagyan agad natin ng pondo. Lagi po siyang dumadaan sa konsultasyon, lagi po siyang dumadaan sa tamang proseso, which is the trust of the governance po ng ating lokal na pamahalaan with the leadership of our Mayor Vico Sotto. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.